Yun, isang magandang araw sa inyong lahat at masayang pagbabalik mga pis sa aking munting YouTube channel. So, ngayong araw ay i-share ko sa inyo ang isang idea at syempre tutorial kung paano to ikakabit mga pis. Regarding to sa ating chain buffer or chain guide or chain guard. Yan. So, napakadami niyang pangalan. So, ano ba to mga pis? Kung mga newbie kayo at gusto mag-DIY or kung curious kayo, stay tuned lang kayo mga pis. Alright mga piso, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung chain buffer, chain guide guard or chain guard, ito po siya mga pis. Yan yung rubber na inilalagay dito sa ating swing arm para maproteksyonan yung ating swing arm mula dito sa ating chain or kadena. Ayan, makikita nyo, ayan, meron siyang linya dito. Natanggal na ng ating chain yung pintura na napudpud na dahil tumatama yung chain dito. Ayan. So, napansin ko kasi ayan, medyo manipis na rin yung ating chain guard. So, kaya naisipan kong gumawa ng video para syempre i-share sa inyo. Mas masaya kung sinishare natin lahat yung kaalaman natin, no? Yung idea natin para lahat nakikinabang. Alright. So, ayan. Lapit natin yung camera para mas makita nyo ng maayos. Iba ko lang to. Yung pasensya na kayo sa mga pusa. Daming pusang gala dito eh. Ayan. Ayan. Makikita nyo mga pis. Ayan. Ayan siya. Yung ating chain guard ay manipis na. Konting-konti na lang tatama na siya sa ating swing arm or mapupudpud na siya ng tuluyan. At ganito ang mangyayari dyan mga pis. Ayan, uubusin niya yung pintura. Pag naubos yung pintura at nabasa yung ating swing arm, ayan, magkakaroon ng kalawang. So kailangan natin i-prevent yun mga pis, no? Kailangan natin maiwasan na kalawangin yung ating swing arm. Ayan. So ito yung nakakita kong solusyon. Nga pala, kung bibili kayo ng panibagong chain guard na ganito, no? Yung pang C200 or GPR. So nagkakahalaga yun sa 200 to 300, no? Depende sa shop na pagbibilan nyo. Ayan. So yun, upod na ayan. Upod na nga to mga pisa. Kaya naisipan ko na palitan na. So ang ipapalit natin ay hindi pang GPR 250, no? Hindi katulad nung stock. So ito yung ipapalit natin mga pis. Yan. King Drag. So para siyang rubberized na plastic, no? At makapal-kapal siya, matigas-tigas. Hindi katulad nung stock natin na medyo malambot. Yan. So ito siya mga pis, no? Dumating siya ng nakabox ganito. Yan. Yan. May kasama din siyang yan, mga spacer saka nut. Ito yung tsura niya mga pis. Okay, so hindi to plug and play, no? May gagawin tayong konting modification dito para sumakto dito sa ating swing arm sa paglalagay natin. Yan. So, baklas muna tayo mga pis. Tanggalin muna natin to. Tapos yung cover ng ating sprocket, tanggalin din natin para ma-fit natin ng ayos tong ating King Drag na chain buffer. Okay? Alright, so tara, start na natin. So, simulan natin tanggalin to.
Yun. Alright, so ito yung itsura niya mga piece. Makikita nyo, ayan no. Pudpud na siya. Ayan no, punit na. Ayun. Okay. 2,000 years later. Alright mga piece, so tapos na tayo mag-modify, mag-cut ng ating chain buffer mula sa King Drag, no? So ito na yung kinalabasan mga piece. Ayan. So bakit merong bukas dito, no? Dito lulusot yung tornilyuhan ng ating tire hugger, no? Tapos dito hiniwa natin. Ayan. Tapos meron tayong butas din dito, no? Dito lulusot yung nakausling bakal dito sa ating swing arm, no? Ayan. So ganito yung forma niya mga piece. Ayan. Tapos bago natin i-fit to or i-install, nilagyan ko rin siya ng ganito mga piece. Ayan o. Para kahit pa paano ay protektado yung swing arm natin mula dito sa ating chain. Ayan. So nabili ko lang din to sa Lazada mga piece, tapos kinat ko na sakto dito sa ating swing arm. So ganito yung itsura niya, no? Mahaba yan. Actually para to sa mga mountain bike. Ayan. Para may pagka-rubber din siya mga piece. Ayan. So ayan. I-fit na natin yung ating chain buffer. Ayan. So ibubuka lang natin ng ganito. Ayan. Tapos dahan-dahan nating i-slide papunta sa harap. Ayan. Yun. Yun. Swak to mga piece. Ayan. Adjust lang natin ng konti. Yun, para sumiyot dito sa butas, no? Sumakto. Magtapat yung mga butas nila. Tapos lalagyan natin itong kasama niya na parang spacer to. Ayan. So lagay na natin yung tornilyo. Ito yung tornilyo niya, no? Pero mukhang hindi na natin kakailanganin to dahil malaki naman yung ulo nito, no? Pagka mushroom niya. So ito na lang yung tornilyo, yung stock ng tornilyo natin. Yun. Natin ng konti. Adjust natin para lapat na lapat. Yun. Sakto. Ayan. Fix na siya dyan mga piece. Okay. Shoot na shoot. Balik na natin tong ating tire hugger.
Alright. So, okay na mga piece, no? Na ikabit na natin ng ayos. Ayan. Ang gagawin natin, ibalik na natin yung cover ng ating sprocket. Alright mga piece, sana ay nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video natin na to. At sana ay nagkaroon kayo ng idea kung paano at ano yung mga pwede nating ipalit na aftermarket dun sa ating chain buffer. Yung mas matibay at mas quality yung materials, no? Yung mas tatagal talaga. Alright, so hanggang dito na lang mga piece. Huwag nyo kakalimutan na i-hit yung like, share at subscribe button. Siyempre, kalimbangin nyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko, no? So, as always mga peace, ride safe, stay safe, and peace out.